Hindi ka na naman kakain, ha? Ano ang gusto mo kainin? Ha? Gusto mo ito? Gusto mo ito? Sige, kainin mo ito! Kumain ka! Buksan mo yung bibig mo! Sige! Kainin mo! Sige! Sige! Ayaw pala kumain ng kanin eh! Ibig ito! Sili o kainin mo! Sige! Kumain ka! Ibukas mo yung bibig mo! Buksan mo! Buksan mo! Buksan mo! Buksan mo yung bibig mo! Tuta, sige! Kumain ka ng sili! Sige na! Ano? Dahil sa sobrang pag-aalala, agad din namang tumawag si Linda kay Sarah Jane. Hello, Sarah. Pwede ko ba makausap ulit si John Earl? Sayang naman. Kung sana napaaga yung tawag nyo, tulog na po si John Earl eh. Ganun ba? Sarah, magtapat ka nga sa akin. Maayos niyo bang inaalagaan si John Earl? Kasi parang napansin ko, parang bumabagsak yung katawan niya. Parang matamlay. Oo naman po, auntie. Siyempre minsan, may katigasan ng ulo. Siyempre, dinidisiplina po namin. Pero yung sapat lang naman po. Kasi sabi ni Cristel, Naku, yung mga anak nyo. Bihira na nga po nilang dalawin dito si John Earl eh. Kung ano-ano pang sinasabi. Ako na nga itong nagmamalasakit eh. Nag-aalaga sa anak nyo, tapos papabayaan ko na nga po yung sarili kong anak eh, si Chan Chan. Kasi mas inuuna ko pa nga po yung kapakanan ni John Earl eh. Kung sana nandito po kayo, makikita niyo po kung gaano po kahirap na alagaan po, tsaka disiplina yung anak niyo eh. Kaso wala po kayo eh. Hindi niya sinabi na ano. Hindi. Sa palagay mo, bakit tinago niya sa'yo? Yun nga ang hindi ko kung bakit niya tinago niya. Ang akin lang naman kung hindi sana niya kaya ng alagaan, sinabi man lang niya sa akin. Wala naman siyang sinasabi. Tinanong ko pa sa kanya kung kamusta, sabi niya huwag kang mag-alala, basta okay yung anak mo dito, okay kaming lahat. Yun pala eh. Hello? Linda. Ate Teresa, bakit ko kayo napatawag? Nabalitaan mo na ba yung nangyari? Nangyari ho? Kanino? Kay John Earl. Oo, pantal-pantal nga daw ho yung bata, kaya hindi ko nakausap kanina. Linda, ang totoo, marami siyang pasa. Tanda raw na mapambubugbo. Linda, patay na si John Earl. Hindi totoo yan. Kanina lang kausap ko si Sarah eh. Sabi niya, natutulog daw si John Earl. Maniwala ka sa akin, Linda. Patay na ang anak mo. Kaya magpaalam ka at umuwi ka dito sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Tila gumuho ang mundo ni Lina nang matanggap ang balita tungkol sa pagkamatay ng kanyang bunsong anak. Agad itong nagpaalam sa kanyang amo pero aabutin ng mahigit 1 linggo bago siya nakauwi sa Pilipinas. John Earl!